Oh, praise God. Wala nang nanaisin pa kundi ang pasalamatan ka. At yan nga po ang dahilan kung bakit tayo narito muli sa umagang ito. No? Punong-puno tayo ng biyaya ng pagmamahal ng Panginoon. No? His faithfulness in loving us, brothers and sisters, is truly unimaginable. No? Tsaka immeasurable. Napakabuti po ng Diyos. At ito po ang ating Tuesday edition ng ating almusalmo at ay nagpapasalamat muli no, na tayo ay pinagkalooban niya ng pagkakataon para ma-enjoy pa rin natin ang kanyang generosity. A blessed Tuesday morning to everyone, dear sisters and brothers. At dyan sa mga minamahal kong kapatid sa Gipo, salamat sa init ng inyong pagmamahal. Kahit kailan, hindi ko kayo malilimutan. Okay, nabigyan na po natin ng taat para makabati po sa inyo. Sister Julie, a blessed Tuesday. Yes, blessed Tuesday, Brother June at Sister Rose. At syempre sa mga kapatid po natin na talagang hindi tumitigil at hindi humihiwalay talaga sa family ng sino ako. Kahit nasan ka, Brother June, nakatutok din nga sila. At sa inyo nga, sa mga kapatiran natin dyan sa Gifu, Japan, pinagpala talaga tayong lahat. Magandang umaga din sa inyo. Lalo na po sa mga newcomer na sumali po sa naging sino ako family na rin. Pinagpalang umaga sa inyo lahat. Grabe, talagang nakaka-bless si Lord. Grabe, sobra. Okay, at tanggal ang lahat ng pagod ko sa kapabiyahe. Anyway, bigyan din po natin ng daan para makabati rin po sa inyo. At Sister Rose, blessed Tuesday. Amen po. Blessed Tuesday po, Brother June, Sister Julie, my dear brothers and sisters. At talaga pong sobra-sobra ang pasasalamat at yung katagumpayan po sa ating Gifu Japan. Talaga pong pinatunayan na naman po talaga ng Panginoon. Wala po talagang makahadlang. At sabi nga po ni Sister Julie, mga newcomers, kung nag-start na po kayo, sama-sama po tayo magpakailanman patuloy na paglingkuran ng ating Panginoon. At syempre, punong-puno ng pagpapala ang ating servant leader at talagang yung sobra-sobra na ipinagkaloob sa kanya, eto na po siya ulit. Eto na po siya ulit sa atin. At babalik po ulit doon at pabalik-balik lang. Kaya Panginoon, salamat po sa bawat isa sa amin. Salamat. Pati si Father Joey, no, yung parish priest sa Okaki, sobrang pagmamahal niya. Biro mo, papunta, sabi nga namin magsisimba kami ng umagang yun. Medyo na late kami ng konti ni Sister Shea. No? Tinawagan pa kami, sabi nga nun, Cheryl, sabi nga nun, magsisimba ba kayo ngayon? Sabi nun, opo, Father, on the way na kami, sabi niya sa akin. O sige, antayin ko na kayo. Hindi ako magsisimula hanggat hindi kayo dumadating. Kita mo yung biyaya ng Diyos. At siyempre po, umabol din po para samahan tayo sa umagang ito. Hindi na po galing sa Dubai, galing na po ito sa Malolos. Local na po ito. Father Rico, good morning. Good morning po. Tatapos lang mag-almusal lagi. So, kaya umaga po sa inyo, sa Rose, Kami Jules, Brother June, at sa lahat ng tagapahilig ng ating almusal mo. Yes. Diyan lang po kayo at samahan niyo po kami. Yung umagang ito. Yan. Dadatingan na mga kapatid nating minamahal no? Sa Sinoco Family. Pagpalain po kayo ng Panginoon. No? At pakishare lang po ang ating live stream para mapaalalahanan din yung iba, mga kamag-anakan nyo, pati mga kaaway nyo, mga kaibigan nyo, no? Para mapaalala natin sa kanila na merong Diyos na lagi naghihintay sa atin sa ating pagbabalik loob sa Kanya. He's a God of second and many chances. Bago pong lahat, knowing that without God we can do nothing, ayaw naming sayangin ang inyong oras. Hingi ko muna kay Brother Rico na pangunahan tayo sa ating panimulang panalangin sa umagang ito. At kaya tayo po'y nasa presensya ng Panginoon. Naway maramdaman natin ang kanyang pag-ibig at pagmamahal. Amen. Sa lahat po ng nakikinig ngayon, pansamandali po tayo puminto sa anumang ating ginagawa. Ituon natin ang ating pansin
ating sarili sa ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming nasa langit, pinipuri ka namin at dinadakila, sinasamba, sinasalamatan, Panginoon. Lord, maraming salamat sa biyaya ng umaga na ito, Panginoon, na kaloob. Sa biyaya ng buhay, Panginoon, na ibinigay mo. Lord, dalangin namin sa araw na ito na kami ay gamitin mo, Panginoon, na maging daluyan ng inyong pag-ibig at pagpapala para sa iba. Sa umagang ito, Panginoon, hayaan nyo na magpagapit kami sa iyo, Panginoon, Yes, Lord. upang ipahayag ang iyong mga salita. Lord, sa kabila ng aming kakulangan, sa kabila ng aming kahinaan, naririto kami sa iyong harapan, Panginoon, humihingi ng tawad sa aming mga pagkukulang, Panginoon. Sa pagkakataon, Panginoon, na hindi kami nakatugon sa iyong panawagan. Sa pagkakataon, Panginoon, na nasugatan namin ang iyong kalooban. Patawad, Panginoon, patawad. Lord, sa umaga na ito, muli, Panginoon, ay kami dumudulog sa iyong harapan. Panginoon, ilagay niyo ang inyong mga salita sa aming mga bibig, sa aming mga labi, at kayo ang mangusap, Panginoon, sa lahat na makikinig. Dalangin namin ito sa matamis na pangalan ni Jesus, nagahari kasama mo, ang Banal na Espiritu Santo, ngayon at pagpasolang hanggan. Amen. Amen. Aming mahal na ina, ipanalangin mo kami sa iyong mahal na anak na si Jesus. Amen. Amen. Santo. Amen. Praise God. Thank you, Brother Rico. No? At saka sa mga hindi po nakakakilala kay Brother Rico, no? Ngayon, lalo na yung mga taga-Gipo na kapatid natin. No? Siya po si Brother Rico na nag-compose po nitong awit na to, no? Itong ating original song ng Sino Ko. Siya po yun. No? Yung lyrics nito, siya po nag-compose. Hayaan mo kung alayan ka, ibibigay ang buhay ko, magutos ka at taglit, susunod ako, tatalikdan pati sarili ko. Tatalikdan pati sarili ko, no? Yun po ang panyaya ng ating Panginoon. Sana tayo ay mabuhay para sa Kanya lamang. Okay, at simulan na po natin ang pagbasa ng Salmo po para sa araw na ito. Babasahin po ni Sister Julie sa wikang Ingles at babasahin ni Sister Rose sa wikang Tagalog. Kaya handa na po natin ating sarili upang ito ipakinggan po nating maigi. Sandali lang po. At sa atin po sanang pakikinig, wag lamang sana ating gamitin natin. Sama na po natin ang ating puso at kaluluwa. Beloved sisters and brothers, it's Tuesday today, the 9th day of December, and our psalm reading will be taken from chapter 96 of the book of Psalms, verses 1, 2, 3, 10, 11, 12, and 13. At ito po ang ating salmo sa wikang Ingles. Our response will be, the Lord, our God, comes with power. O sing to the Lord a new song. To the Lord, all the earth,
Sing to the Lord, bless his name. Tell of his salvation from day to day. Declares his glory among its nation, his marvelous works among all the peoples. Say among the nations, the Lord is kind. He will judge the peoples with equity. Let the heavens be glad, and let the earth rejoice. Let the sea roar and all that fills it. Let the field exult and everything on it. Then shall all trees of the forest sing for joy. They shall exult before the Lord, for he is coming, for he is among to judge the earth. He will judge the world with righteousness and the peoples with his truth. The word of the Lord. Thanks be to Thanks be God. to God. At ito po sa wikang Tagalog. My dear brothers and sisters, ang ating pong salmong tugunan, ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan nitong lahat sa daigdig. Awitan ng Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit saay ipinahayag na ang poon ay dakila. Sa madla ipahayag ang dakila niyang gawa. Panginooy siyang hari, sa idaigdig ay sabihin. Sa paghatol sa nilikha, lahat pantay sa paningin. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw. Pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Ang poon ay purihin pagkat siya ay daratal. Paririto sa daigdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. My dear brothers and sisters, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Thank Lord. you, Lord. Woo! Thank you for loving us despite of us. At bago pong lahat, pakinggan muna po natin ang isang magandang awit, no? Para maalala natin muli kung gaano kadakila ang pagmamahal ng ating Panginoon. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso at kaluluwa, ang siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong aral at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawid kailan pa man. Oh, praise God, no? Muli, mga kapatid, isang pinagpalang umaga na punong-puno po ng pag-ibig mula po sa ating Panginoon. No? Kaya isentro po natin ngayon sa umagang ito sa salitang pag-ibig. Love. No? Could you just imagine, beloved sisters and brothers, kung wala kang maranasang pag-ibig sa buhay mo, di ba? It's all about love, di ba? Kaya tayo nagsusubikap, di ba? Kung kailangang magtrabaho ka, araw at gabi gagawin mo dahil lang sa pag-ibig, di ba? Kung kailangan magtitiis ka kahit nagugutom ka o napapagod ka,
dahil sa pag-ibig. Diba? Ang mga nanay, diba? Di ba, hindi masapang ulam nila, basta ang anak nila ay masapang kinakain. Dahil din po sa pag-ibig. Kung bakit merong Diyos na nagkatawang tao, nagbuhos ng kanyang dugo para sa kapatawaran ng mga kasalanan, ay dahil sa pag-ibig. Mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Yan ang nais ipabatid ng ating Panginoon araw-araw, bawat saglit ng ating buhay. Huwag mong kalimutan, mahal ka ng Diyos. Huwag mong sayangin ang pag-ibig ng Diyos. Pag hindi pa naman tumulo ang luha mo, di ba? Kung alam mo lang kung gaano ka kamahal ng Diyos, kahit ilang ulit kang magkasala, kapatid. Sabi nga niya, kung sa 100 na tupa, isa ang mawala, iiwanan niya ang 99 para hanapin ang nawawalang tupa. At ang nawawalang tupa, kapatid, ay ikaw. Ikaw yun. Ako yun. Hinanap ako ng Diyos. At hindi niya ako tinantanan hanggang ako'y matagpuan. Kaya ako nandito sa umagang ito. Dahil ako'y natagpuan ng aking mabuting pastol, ang Diyos na nagmamahal sa akin at sa inyong lahat, mga kapatid. Kung bakit ako nagpunta, nakarating sa Gripo, ay dahil ito ang atas ng Diyos nagmamahal sa inyo. Nais lang niyang iparating sa inyong lahat kung gaano niya kayo kamahal, na siya ay nagbuwis ng kanyang buhay para hindi ka mapunta sa dagat-dagat ng impyerno. Kaya lalahanin po lagi natin ang puhunan ng Diyos para tayo ay maligtas lamang. Para sa Ama, sa Diyos Ama, ang puhunan ay ang kaisa-isang buhay ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. Hindi niya inalintana na maging duguan ang kanyang anak, maging bugbog sarado, dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, brothers and sisters. At ang anak, hindi niya inalintana ang lahat ng hirap at pasakit, ang pag-insulto sa kanya, ang pagdura sa kanyang muka. Tinanggap niyang lahat na ito dahil sa pag-ibig niya sa atin. God is love. God is merciful. And that is the message of all the readings today, brothers and sisters. Nakaka-bless po talaga ang salita ng Diyos. Nakakabigay ng kaligayahan, no? Nagpapalukso ng ating damdamin, ng ating puso. Ano po bang sinabi ng Panginoon sa ating unang pagbasa? Sa first reading pa lang, pakinggan niyo po ang sabi ng Diyos sa pagitan ng propetang Isaiah. Comfort, give comfort to my people, says the God. Brother Rico, paki-mute ang iyong cellphone. Paki-mute. Ay, sorry pa. Okay. Ano sabi ng Isaiah? Comfort, give comfort to my people, says the Lord. Speak tenderly to Jerusalem and proclaim to her that her services is at the end. Her guilt is expiated. Hallelujah. No? Ang pinakamaganda po doon, her guilt is expiated. No? Buburahin lahat, no, ng ating mga pagsalansan sa Diyos. At ito'y ginanap niya nung unang Pasko. Kaya tayo nagdiriwang, no, ng Pasko. Hindi naman nung unang Pasko, kundi sa pamagitan ng kanyang pagkabuhay, pagpapasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay. These were all meant for the expiation of our sins, brothers and sisters. Para mawala, mabura ang lahat. No? Parang computer na, na-reboot ba tawag doon? Na-reboot. No? Everything is new. Diba? Bago ang lahat. Kaya mula nung bininyagan tayo, naging bago ang lahat. Ako'y naging bagong nilalang, kayo'y naging bagong nilalang. Hindi na kayo yung dating makasalanan. Na-reformat daw, no? So, nire-reformat tayo ni Lord. Ito yung ating transformation by the power of the Holy Spirit that is within us, brothers and sisters. Talagang itatransform tayo ng Diyos, no?
alam niyo po yung transformation as against reformation, may pagkakaiba po yan. I-reform ka ng Diyos o ita-transform ka ng Diyos. Ang reformation po, it's coming from the outside. No? Ang transformation is a change from within. From within, galing sa loob. Galing sa kaibuturan ng iyong pagkatao. Doon magsisimula ang pagbabago hanggang makita ng lahat sa paligid mo na iba ka na, na nagbago ka na. Diba? Yung sinasabi ni Sister Cheryl, pag nakakausap nila ang mga dati nilang barkada, parang iba ka na ngayon. Napapansin nila ang pagbabago mo. Kaya sabi nga po sa ating ebanghelyo, 'di ba, ng ating Panginoon, talaga nakakatulo ng luha, 'di ba? Sabi, if a man has 100 sheep and one of them goes astray, will he not leave the 99 in the hills and go in search of the stray? And if he finds, I say to you, he rejoices more over it than the 99 that did not stray. Diba? Mas nagdulot ka ng kaligayahan kaysa doon sa mga hindi nagkasala. Yung isang kasalanan na nagbalik loob sa Diyos ay grabe pala ang kaligayahan ng Diyos. No? So ngayon ko lang naintindihan, yung katanungan, Lord, why did you allow me to sin? Diba? Kung mahal mo ako, alam nyo ba, kung ikaw ay nagkasala, ito yung pagkakataon mo. Napapaligaya mo ang Diyos, umuwi ka lang sa Kanya, magbalik loob ka lang sa Kanya. Grabe ang kaligayahan na ibibigay sa iyo ng Diyos. Kaya tayo, di ba sinasabi ko nga sa inyo, sa mga elders natin dito, lalo na doon sa ating bagong international outreach sa Gipo, no? Sabi ko kay Sister Cheryl, hindi naman ako naghahangad ng marami. Isa lang, dalawa lang, tatlo lang, basta maging totoo silang Kristiyano, wala na, tangkal ng lahat ng pagod ko. Hindi ako nakahangad ng marami, di ba? Makita ko lang may isa, may dalawa, may tatlo na nakakaramdam ng pag-ibig ng Diyos ay sapat na sa akin para mapawi ang pagod ko sa paglakbay. Brothers and sisters, what a wonderful God we have. And I praise and glorify Him today and forever. Kaya wag po kayong magsasawang makinig po ng salita ng Diyos. Wag kayong magsasawa na pakinggan ang Kanyang salita sapagkat ito ang Kanyang isa sa Kanyang paraan para ipahiwatig at iparamdam sa iyo na espesyal ka sa Kanya. Kaya sa umagang ito, pasalamatan po natin ang ating Panginoon. Tayo ay naririto. We have all the reasons to be glad, to sing new songs. Diba? Sabi sa ating salmo, diba? Dahil dakila ang Diyos. Mapapaawit ka sa kaligayahan. Mapapaluha ka dahil sa kaligayahan. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, liliwanag ang iyong mundo. Diba? Magiging technicolor ang iyong buhay. Dati black and white, kayong technicolor na. Salamat sa Diyos. Salamat sa Kanyang pagmamahal. Kahit hindi tayo karapat-dapat, inibig tayo ng Diyos. Amen. Okay, praise God. Okay. Sister Julie, good morning. Amen. Akala ko si Brother Rico muna. Amen. Unang-una, hingi din ako ng pasensya kasi Brother John talaga hindi ko mabasa kanina yung salmo. Sasabi ko sana, Brother John, ikaw na. Ang liit kasi. So, para tuloy akong basa. Kaya talaga matanda eh. Pag matanda, kailangan talaga magnifying glass. Kailangan na maiba ng salamin. Tumaas ang grado. Ganun eh. No Brother comment, no comment. Alam mo, naisip ko lang, Brother John, sabi ko nga, nung sa mga prayer meeting natin before, alam mo, minsan napag-usapan naman natin talaga na, malin mo, Brother John, di ba, makapunta ka sa ibang bansa para, makapunta din na sino ako. Di ba, parang, hindi naman ganun kadali. Umabot din naman ng 30 years, the truth of the matter, hindi ko maalala yun. No? Kasi,
Ako, wala akong inambisyon na international outreach. Alam ng Diyos yan. No? Kaya sa akin, Oo. malaking kagulatan ito na it came ito a reality, no? Na nagising na lang ako na isang umaga, nagpipreach ako sa Gipo, di ba? At kaya Yun lahat nga. Yun nga ang nakakatuwa talagang na hindi mo sukat akalain. merong Yes, yun na ibig ko sabihin na hindi mo sukat akalain na na umabot tayo ng sa ganon. Makikita mo naman, di ba, dumadami tayo sa pako, tas umuunti, tas konti na lang, tapos nagkaroon pa ng problema, tapos hindi natin alam kung tutuloy pa, di ba, yung nakita ni Lord yung pagtsatsaga mo. Yun di ba, na nasabi mo nga nun, kahit isa na lang, o tatlo, o dalawa, basta itutuloy ko. Yun yung lagi mo sinasabi mo nung nasa pako tayo. Gano'n na, di ba, minsan nalulungkot ka nga dahil madalas nga naiiwanan ka. Ayan, no, si Brother Rico, naiiwan ka ng mga anak mo, yung gano'n. Mga bata pa kasi dati ito. Mag-isa ka na lang din na, yun, magpipreach. Mga yakit ito Oo, mga bata yan, mga yung mga Minsan manunood ng may ganun talaga, adventurous ba? biro mo yung manunood sila ng sine, iiwanan ako, wala yung music ministry ko, nang baka-acapella ako. Nawala si Sister Julie nag-freeze. Okay, at puntahan muna po natin si Brother Rico. Brother Rico, ituloy mo yung kwento. Nag-freeze si Sister Julie. Ayun na. Ayun pala. Go ahead, sis. Sige. Sige, Ayun sis. na yun. Sige, sis. Humina. Tuloy mo. Yun nga, tapos nakakatawa nga, di ba talagang, sabi nga ni Lord, maghihintay ka lang. Yeah. Pinakikita na sa'yo na hindi ka, nasa right path tayo. Di ba? Nasa right path ang sino ako. Na hindi mo dapat sukuan na talaga nandiyan ka lang na iniwan mo pang, na hinayaan mga umalis yung family mo, sila si Sir Beth, hindi mo iniwan ng community. So, yan ang sinasabi sa atin ni Lord na pagtsatsaga At saka natin. hindi ko Na kinwestiyon kahit ng Diyos Hindi ko kinwestiyon ng Diyos. Siguro yun ang the lowest moment of my life, no, yung nasuspend yung opisina ko ng Gulf countries for 6 months, 6 months suspension. So wala akong income for 6 months, no. That's almost ang hirap ng walang kinikita per month, no? So hindi ko kinwestiyon ng Diyos na sabi ko, Lord, bakit mo inalaw ito? In fact, nung umalis si Beth para magpuntang Amerika, kasama nga yung bunso ko, si Vince, iyak kami ng iyak sa airport kasi alam namin na hindi medyo matagal din na ang pag-alis ni Beth dahil magtatrabaho siya, 'di ba? Magtatrabaho siya para magkaroon naman kami ng income, naman. So parang hindi man lang ako nagtanong, Lord, why does this have to happen? 'Di ba? Nagse-serve naman ako sa iyo, Lord. Pero alam ko naman kasi na makasalanan ako sa totoo lang. I have to admit, I'm a sinner. And I am undeserving to be loved by God. But despite of my being sinfulness, I have experienced the love and faithfulness of God. Yun po maganda. Sister Julie, go ahead. Amen. At yun nga, nung kinikwento mo nga nun, talaga nung iyak ka ng iyak. Yung talaga, iyak ka ng iyak na dahil matagal mong hindi makikita. Kasi parang nung panahon na yun, Brother John, kasi parang hindi pa 8 tayo months. yung... 8 months ang tinagal niya ngayon sa nakikita Amerika. mo. 8 months Yung siya nakikita mo yun sa Facebook, yung gano'n. Parang hindi pa tayo masyadong nun. Kaya medyo ang hirap na hindi mo makikita yung anak mo. Gano'n. Kaya, wala pa nga mga Facebook yun. Wala pang talagang... Hindi ngayon pag umalis ka makikita mo lagi yung anak mo. Nung time na yun talagang wala pa noon. Kaya talaga yung kaya talaga mamimiss mo. Pero yun nga pinili mo. Pinili mong maiwan at ituloy, di ba? Kahit na nga wala kang income, suspended kayo, tinuloy mo pa rin. Tinuloy mo pa rin ang gawain kay Lord. Kaya makikita mo naman ang ligayang binibigay sa inyo. Diyos, hindi lang sa family mo, kundi dito sa community na dinagdagan niya pa yung responsibility mo. Siyempre, kung sino nga daw yung bigat na naging nagawa nun, malaki ang responsibility, di ba? So, kaya nga kami na nandito, masaya lahat. Masaya lahat ang
family ng sino ako, sa nangyayari ngayon sa atin. At nakakatuwa din kasi parang lahat kami nagkaroon ng inspiration. Diba sa nangyari, biruin mo ito, alam naman natin sa susunod, meron pa ibibigay si Lord dahil nandiyan pa sila Brother Rico na alam natin na may magawa din. Lilipat lang ako, gusto ko lang magkwento, mag-share lang ako konti, Brad. Natuwa lang din ako nung sa amin lang ni Anthony kasi dati hindi naman ako sama sa mga occasion yan eh. Yeah. Ganon eh. Diba? Mas gusto nun mag-isa eh. Ganon. Kasi iba sinasama niya. Sumama nga ako doon sa San Beda, Brother Jun. San Beda ka eh. Taga San Beda si Brother Jun eh. Yung Christmas party nila. Parang sinasabi Brother Jun, mo, babaero nakakatuwa. mga Kasi taga San Beda. ina-expect ko, maraming... Ina-expect ko, Brother Jun, maraming raffle. Kasi dati yung mga nangaraan, sabi, ang daming nanalo, iba-iba, ganyan, tapos malalaki. Tapos sabi ko pa nga sa Tuesday group, pagkasal nyo naman ako na manalo. Yung ganon. E di, nung nandun nga, e di, nung pinakahuli yung raffle, tapos sabing ganon na sa isang papel, isulat nyo kung sino, susulat yung pangalan nyo, at kung sinong yung ibigay yung prize. Yung ganon. E di, syempre, sabi ko, nalo. Sabi ko, isulat, ako na lang kaya sulat mo, yung pangalan ko. Eh, yung pala, ang mission pala ng yung organizer nila, makatulong dun sa mga mahihirap na mga ano. So, yung 100,000 na inano lang nila for 6. So, syempre, hindi ko pa alam yung ano, ang ganun sabi ko. At sinulat ang pangalan ko ni Anthony kasi pag nabunod yun, pangalan niya, kung sinong sinulat niya, doon ibibigay. Tapos nung binubunot na, kasi 6 lang, nakita ko yung trend, kasi isa syempre sana manalo ko. Nakita ko, sinulat nila, yung kabatch nila na kagayang dumating doon na stroke, na kahit na stroke na napipilay-pilay pumunta. So, yung 5 boto na punta sa kanya, iba doon sa hindi rin may kaya. Alam mo, habang pinabasa, Brother Jun, nagdadasal ako, Lord, wag mo akong patawagin. kasi nahiya bigla ako, di ba? Parang yung pala yun, na sabi ko, Lord, nakakahiya. Sabi ko, nakakahiya na ako na dapat pala gano'n ang ginawa, gano'n yung pala ang purpose niya. So, ibig sabihin na hindi sila naglagay na maraming raffle dahil gusto lang talaga nila Praise sa God. less fortunate. Praise the Yun, Lord. yun ang nakakatuwa. Bedan siya na, Brother Jun, kaya pinagmamalaki. Na yun ang intention nila, na sana ganun pala ang ano natin, na imbes na sarili natin, na isipin That's natin, right. yung kapwa natin, na nakapagpaligaya tayo ng kaya sabi, Yeah. Lord, ang ganda. Sabi ko, minsan lagi natin naiisip ng sarili, nakakalimutan natin isipin natin. Kaya minsan talaga gigisingin ka ulit ni Lord. Na kalimutan din na yun. Sabi, kagaya sa gospel natin na hinanap niya, diba, yung mga nawawala, yung mga makasalanan, hindi niya kaya, na gusto niyang tulungan. Yun. Amen. Yun lang. Yeah. Kanina, nung pinaalala mo yung umalis si Beth noon, saka yung bunso ko, talagang unforgettable moment yun. Kasi si Vince, ayaw niyang, siguro mga bata pa siya eh. I don't know, siguro mga 3 years old lang siya noon. Ayaw niyang ipakita sa mga kapatid niya na nalulungkot siya, na mahihiwalay siya doon sa 5. No? Kasi bunso nga siya, kaya siya ang dinala ni Beth. No? Kasi nag-aaral yung iba dito. Ayaw niyang pakita na nalulungkot siya. Nahuli siya ng mga kapatid niya, nasa loob ng kwarto. Umiiyak. Sabi ng mga kapatid niya, Vince, why are you crying? Sabi niya, oh, my stomach aches. Masakit na din tiyan niya. Nagpalusot pa siya. Alam mo, he was trying himself na
i-control yung kanyang emotion. Ayaw niyang ipakitang nalulungkot siya kasi ayaw din niyang malungkot yung mga kapatid niya. Kaya lang, nung pababa na silang dalawa sa kotse para pumunta na doon sa departure area ng 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 international airport, hindi na talaga mapigilan ni Vince yung pag-iyak niya. Kaya sabi ko, sige, mag-standby muna kami sa isang lugar. Hindi kami muna uwi hanggang di nakakalipad yung aeroplano niyo. So, nagpunta kami sa isang parking area. Wala kaming ginawa kundi mag-iyakan. Kaming si Richie, si Ryan, si Bebong, si Bebeng, kompleto pa kami nun eh. Dahil hindi pa nag-abroad yung mga yon. Iyak lang kami ng iyak. No? Talagang it was a painful moment, no? Kasi kailangan maghanap ng paraan si Beth para kumita. Kaya, yun nga, sabi yung kaya Sister Beth, medyo mas masakit noon ang nahiwalay sa pamilya, di ba? Kasi walang video call. Walang video call. At saka mahal pa yung pag nag-long distance call ka, may bayad. Di ba? Kaya, buti na lang ngayon, no? Yung mga nagtatrabaho sa abroad, nakaka-video call sila sa mga mahal nila sa buhay. Kaya yun lang naalala ko, kaya naluha ako ulit. Brother Rico. Naiyak naman ako doon. Sinulat ko nga, sabi ko, when you reach your lowest point and you cannot stand anymore, because the Lord is asking you to kneel. Yeah, tama yun. Di ba? Marami kasing Tama yun. marami kasing problema na hindi natin kayang solusyonan ng patayo kasi ang solusyon ay paluhod. Yeah. Di ba? Tinatawagan tayo ng Panginoon na bigay mo sa akin yan. It is not your battle anymore. Hindi mo na yan laban. Laban ko na yan. Kaya sabi ko, kasi alam ko pare-pares naman tayo that we have our own lowest point. Na? Yeah. Meron tayong mga sarili-sariling lowest point. Akala natin, hindi natin malalagpasan. Natatandaan niya. Kasi ang Panginoon, ang ipinapakita lang sa atin, yung nasa harapan eh. Pero ang nakikita na ng Panginoon, yung duluhan, yung tagumpay. Diba parang kay Maria, nung sinabi ng anghel na siya ay magdadalang tao at manganganak ng isang sanggol na tatawaging Emmanuel. Hindi naman binanggit ng anghel na ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na tatawaging Emmanuel, kayo ay tutugisin ni Herod, wala kang mapapanganakan dahil patuta ka sa sabsaban, at ang iyong anak ay ipapako sa krus at mamamatay. Hindi ipinakita ito, hindi ito sinabi. Kaya sa buhay natin, ang laging sinasabi lang, ito lang nakikita natin ang liit. Yung nasa gitna, hindi natin nakikita, pero yung dulo, yun yung katagumpayan. Yung tagumpay. Kaya, dahil kahapon, anniversary nga namin ni May, gumala lang kami natin namin yung mga bata. Habang nagda-drive, kakataw kami nila gift nila yan. Kami lang, Mami, we cannot help but cry na sabi na, Lord, paka-spoil naman namin sa inyo. Itong buhay na to, hindi ko man lang pinangarap. Hindi mo akalain. Hindi ko pinangarap. Nadarating. Sabi ko, ganun pala talaga, nakayak tuloy ako na. Sabi mo kanina, Brother Jude, pag ang alam mo ay ang deserving mo lang ay ito lang, ganito lang kaliit. But the Lord is giving you this much. Yung pasasalamat mo, ang laki. Dahil hindi ka naman talaga karapat dapat sa mga bagay na ito eh. Dahil ang sukli lang natin lagi sa Panginoon ay hinanakit sama ng loob. Paulit-ulit din tayo nagkakamali. Ulit-ulit tayo nagkakasala. But the Lord is always giving us second chances na anak, balik ka. Kaya huwag tayong magsasawa na humingi lagi ng tawad. Kung tayo nagkakamali, hingi tayo ng tawad. Hindi nagbibilang ang Panginoon eh. Tayo lang naman ang mahilig magbilang eh. At sa buhay natin, ako inabot ako kasi rin yung kinakwento ni Brother John na yan. Umalis si Sister Beth. Bata pa rin ako naman.
Ilan Pero taon ka nun? Ilan taon ka nun, bro? Those times na Um, magkakasama tayo. mga 22, 21, 22, oo. 21, 22. Kasi 40 ka lang nun. Bata ka pa nun. Ah. Si Mami Jules, bata pa din nun. Hindi lang bata, isip bata pati. Pero na, yun yung kagandahan nun, yung nakita natin yung mga sarili natin na unworthy of all the blessings, no? Unworthy of love. Hindi nga tayo karapat-dapat sa pagmamahal niya, Panginoon. No? Kaya pag dinabalikan natin, Lord, kagaya ng pinatugtog mo kanina, no? yung the question of, Lord, bakit mo minahal? No? Yeah. Kaya hanggang ngayon, iniisip natin na, Lord, bakit nga ba? No? Ano bang meron ako na nakita ka na special para sa akin? Na, bakit mo ako minahal? Kaya nung pinag-usapan natin, Brother Jun, yung kanta, di ba? At the end of the song, no, yung sa dulo nito, lahat tayo, maging panalangin natin yung kanta na ito na hayaan mong alayan ka. No? Just allow us, Lord, na ibigay namin naman yung buhay namin sa iyo. No? At bilang panalangin, sabi nga nung kanta, mag-utos ka at dagling susunod ako. No? Ito yung panalangin natin araw-araw. Kasi ang hirap makasunod. Ang hirap. Lagi tayong natutumba. Kaya mag-utos ka at dagling susunod ako. Ngayon ko lang na-realize, Brother Jun, no? Bakit yun pala yung lyrics ng kanta? Mag-utos ka at dagling susunod ako. Yeah. Kasi pag nag-atubili ka at hindi ka agad sumunod, doon ka natutumba eh. That's right. Di ba parang si Mama Mary nung sinabi sa kanya sa'yo maglili at mga anak, yes, agad ang sagot niya. Hindi siya nagtanong, hindi siya nagdalawang isip. Yeah. Umuo agad siya. Yeah. Nagkakaroon pala ng pagkakataon ng kalaban na patukan tayo. The moment na nagkaroon tayo ng dalawang isip, hindi agad tayo sumunod. Kaya pala ibinigay sa atin yung song na sinabi sa atin sa kanta na mag-utos ka at dagling susunod ako. Bilisan nating sumunod. No, agad-agad. Yung pag inutusan tayo ng Panginoon, huwag tayong mag-wait. No, huwag tayong mag-wait. Yeah. Sunod agad. At dito natin maipapakita yung ating pagtanaw at pagganti sa lahat ng kabutihan niya at kababaang loob. No? At sa aking panghuli, no? Mababait po ang taga San Beda kasi si Diyos ngayon ay nasa San Beda. Lumipat si Diyos. Transfer siya from USA to San Beda. Kaya, Lord, maraming salamat sa pagpapala. No? But, Brother Jun, lahat tayo ay dumaan sa lowest point. Sa Mami Jules din. No? We witnessed our lowest point na Yeah. pero hindi hinayaan ni Lord na manatili tayo sa ating lowest point. And now, Yes. nandito tayo, nagpapahayag tayo sa kanilang lahat na, kapatid, daanan mo yan. Kasi the Lord is asking you to kneel if you cannot stand anymore. No? Hindi mo na kayang tumayo, lumuhod ka. Yeah. Amen. Ganda yan. Ganda yan. In all things, God has always a good reason kung bakit pinapahintulutan niya ang mangyari. Masaktan ka man, may magandang dahilan pa rin ng Diyos. Diba? Minsan, ang tatay, tinitiis na paluin yung anak, kahit na pag nakita naman niya, pagkatapos yung paluin, pinagsisihan niya, diba? Dahil nag-iwan ng latay, yung sinturon. Nangyari sa akin yan. Sa galit ko sa anak ko, sininturon ko, nag-iwan ng latay. Iyak ako. Pero alam ko, kailangan gawin ko para bumait yung anak ko. Kaya salamat naman sa Diyos, no? At ang 6 na anak ko ay lumaki na may takot sa tatay nila. At higit sa lahat, may takot sa Diyos. Diba? Kaya salamat sa Diyos. Sister Rose? Amen po, Brother June, Sister Julie, Brother Rico. Talagang napakabuti po ng Panginoon. Sabi nga po, inana po talaga tayo ng Panginoon at tayo po natagpuan. Kasi ito po tayo, nandirito po tayo sa bawat isa, my dear brothers and sisters. Ako man po, sabi nga, hindi natin alam ano man ang dahilan, pero sabi nga, everything happens has a purpose. May dahilan po talaga ang Panginoon
sa bawat nangyayari sa atin. Ako po ay kung titingnan sa dami po ng community noong pang-araw up to now. Pero sabi nga, hindi naman doon titigil sa bawat community. At yung sabi nga po ni Brother Jun, totoo, hindi ko po alam kung kayo, Sister Julie, sabi nyo nga rin po, naranasan nyo rin. Ako din po, talagang noong time na nag-i-start ako sa Payos, doon po talagang makikita nyo yung paunti, paalis. Pero doon ko din po natutunan habang naglilingkod ako. Andun din po yung mga preacher na nagsasabi na hindi naman kailangang madami, hindi kailangang napakarami ninyo. Ang mahalaga, kaunti man kayo, pero yung dedikasyon nyo at patuloy na maglilingkod sa Panginoon, matitira kayong matitibay. Marami nga po, pero pagdating naman ng araw, merong mga, yun nga, yung siraan, tampuhan, hindi po yan naiiwasan kahit po tayo ay nasa community. Pero salamat po sa Panginoon. Sabi nga, talagang napakabuti niya dahil iniiwan niya talaga, sinasala niya ang bawat isa. Hindi natin sinasabing ang buti-buti na po natin, hindi natin sinasabi na perpekto na po tayo. Pero talagang nagbibigay ang Panginoon na ikaw patuloy niyang gagabayan, sasamahan, upang paglingkuran siya. Ito nga po napunta ako sa Sino Ako Family na hindi ko rin po alam kung bakit, pero isa lang po yung napatunayan ko sa Panginoon. Kahit saan po kasi pwede natin siyang paglingkuran. At sabi ko nga po noong pa, ang paghatol po, nandito din po sa atin, ang paghatol po ng Panginoon sa atin ay tapat, pantay-pantay. Ano man po naging kasalanan ng bawat isa, pagkukulang, ano man po ang mga nagawa natin, ang paghatol niya po ay pantay-pantay. Sabi niya nga po, pinapatak niya ang ulan sa masasama at mabubuti. Pinangyayari niya kahit alam niya na hindi man kalugod-lugod sa kanya ang naging anak niya tulad man natin, pero ginagawa niya po talaga na maging pantay-pantay upang mahalin po ang bawat isa sa atin. Ito po laging pinatutunayan niya kasi andyan po ang bawat isa sa inyo. Andyan po ang ating servant leader, si Brother Rico, Sister Julie, my dear brothers and sisters. Talagang yun din po, napatunayan ko sa community ng Sino Ako, na nandun po ang pagmamahal ng Panginoon. Kaya nga po, lagi kong sinasabi kung andito ka na sa community ito, magpatuloy ka lang. Kasi ito na po yung isang pamamaraan ng Panginoon upang sa kanyang pagbabalik nais kanyang makita, maging ako ang bawat isa sa atin. At yun po ang pakanaisin natin para po tayo magpatuloy at wag pong maligaw pa. Alam ko na sa tulong-tulong po natin, lalo ng ating servant. At may bago na nga po, na pinatunayan din po talaga ng Panginoon ng katagumpayan at mananagumpay po talaga palagi tayo at ang pagiging tagumpay po ng ating Jipo Japan. At talaga pong kung nabibless po sila, tayo din po ay nabibless din po talaga sa pangyayaring yon. At talagang tayo po ay, lalo na po nasa simbahan na, talagang wala pong imposible talaga sa Panginoon. Wala po talagang imposible. At talagang ang kabutihan po talaga ng Panginoon, ipinakikita niya sa bawat isa. Kaya, salamat Panginoon, salamat at patuloy mo kaming panghawakan, gabayan at samahan. Ang patuloy na pantay-pantay na ibinibigay mo sa amin, sa paningin mo at sa pagmamahal mo, yun po ang lagi naming pinanghahawakan sa mga pangako mo. Salamat po Panginoon, salamat po. Maging sa iyong inang Berheng Maria, na inako kami bilang mga anak dahil sa pagmamahal sa iyo. Salamat po, Panginoon. Salamat. Yeah, isipin mo, as Catholics, no, we do not only have a good shepherd, our Lord Jesus, we have also a good and a loving mother who takes care of all his children. No? Kaya, ang sarap talaga maging Katoliko. No? Sayang yung iba hindi nila nararanasan ang kaligayahan ng pagiging isang Katoliko. At yan po ang mission natin. No? To bring, as much as possible, to bring everyone na kaya nating abutin to one fold. And that is the Roman Catholic Church. The church that was founded by our Lord Jesus. No? At kaya yan po ang pinakamaganda. Kaya kayong mga kasama ko na Katoliko, no, ay pinagpala po kayo ng Diyos. No? One of the greatest gift na binigay sa akin ng Diyos ay ako ay namulat na isang Katoliko. O kahit na hindi ka namulat na Katoliko, pero ngayon Katoliko ka na, pinagpala ka rin. No? Kaya brothers, sisters, always give thanks to God, no, for this gift. No?
great gift na nakikinig tayo sa kanyang salita. Ito po'y regalo ng Diyos eh. Hindi naman lahat ng tao nagkakaroon ng ganitong pagnanasa no, sa kanyang puso na maging kaligayahan ang pakikinig sa salita ng Diyos. Diba? Kaya give thanks to God na special ka sa Kanya. Sister Julie? Amen. Alam mo, Brother Jessica, nafe-feel ko nga rin yung kay Brother Rico, yung hindi mo sukat akalain, Brother John. Di ba parang, kasi noon, binibigyan nga sila ng pamasahe, di ba? Talagang nagko-commute din, tapos minsan, nahirapan din sa pagkain, so ganon. Pero kita mo ngayon, di ba? Kita mo talaga magpala si Lord sa anak niya na nagsusumikap na makasunod kanya. Nagsusumikap na maging faithful sa kanya na kahit bumibigay-bigay din tayo kahit paano. Pero nandyan pa rin si Lord. Ganon. Nakakita mo nga sila, di ba? Nasa kada sila. Tingnan mo yung grace talaga. Yung talagang, yung binibigay sa atin ng pagpapala niya. Kaya sabi mo talaga, maiiyak ka talaga eh. Parang ako din Brother John. Sabi ko, ako nga di ba? Ako nga noon, hindi makakain-kain ng merienda eh. Di ba? Parang magkakainan yung mga kaibigan ko. Pero ako, may tinapay, wala akong kain. Yung mga ganyan. Tapos biglang, di ba, yung minsan ang ulam namin, di ba, kape, yung gano'n na talaga naging salat ka na sa sobrang hirap na gano'n na. Pero tapos biglang parang tinulungan ka agad ni Lord. Nakita mo yung kinakain mo ngayon, sobra-sobra pa. Kung saan ka pa kumakain, saan ka pa nakakapunta. Yun, parang yung paparamdam talaga sa inyo, Lord, yung pagmamahal niya, na kahit nagkakaroon ka rin ng problema, pero may solusyon. Sabi nga ni Brother Rico, minsan kasi, diba, akala natin itong problema to, nandun na pala sa dulo yung solusyon. Kailangan lang talaga na maging yung talagang kapit ka na huwag kang hihiwalay. Kasi darating, andyan na darating na yung kasagutan doon sa problema mo. Mahirap bumitaw ka, di hindi tuloy dumating ang solusyon. Hindi kagaya na nakahawak ka, kita mo yung pagpapala ng Diyos. Kaya talagang magiging grateful ka talaga kay Lord sa dami-dami ng pagpapala at ibinibigay sa atin. Sabi ko nga noon din, sabi ko naman, magko-commute ako. Sabi ko, sana man lang sunduin ako ni Anthony. Alam mo yung mga gano'n, naisip ko, sabi ko, tawagan mo, hindi mo makontak. Wala magsusundo sa'yo. Hindi mo makasama maski Sige, talagang lahat yun. Hindi kagaya ngayon, hindi ako makalis na parang ayaw pa akong paalisin. Yung mga ganyan na gusto niya kasama pa siya. Yun. Sabi ko, makikita mo yung Iba talaga, no? Kumilos ang Diyos sa buhay mo, no? Nagbabago ang lahat. Yes, oo. Nagbabago ang lahat. Talaga magbabago, Brother. Sabi ko ngayon, ako na nag-ano dahil parang hindi ako pwede bang lumabas. Hindi kagaya na, sige, bahala siya. Tapos sabi ko, talaga, pasunod, walang magsusundo. Commute ako ng gano'n. So, ang awa ba ako sa sarili ko? Yung gano'n, hindi kagaya niya siya pag gano'n. Dahil sundo mo, susunduin niya ako. Yun. Kaya talagang may katapusan ng lahat. Basta kumapit ka lang talaga kay Lord. At makikita mo darating yung oras eh. Hindi talaga instant. Mahirap kasi instant eh. Yung gano'n. Bibigay talaga atin. Minsan may pagdadaanan tayo. May masakit para pag naramdaman mo yung sarap, sobrang ginawa at sobrang, Lord, thank you talaga. Ikita mo yung unworthiness na kaworthy talaga sa binibigay ni Lord sa iyo. Kasi yung mga nagawa ba natin, mga nagawa dapat kay Lord. Pero kita mo si Lord, no? Kita mo bigay sa papala, pinatawad pa niya tayo. Talagang iba talaga pa. Diyos na nasa buhay natin. Amen. Amen. Ayun ang pangako ng Diyos sa first reading, sa unang pagbasa natin, di ba? Sabi nga dito, every valley shall be filled, in every mountain and hill shall be made low. No? Magbabago ang lahat. Gaganda ang lahat. No? Yan po ang pangako ng Diyos. Diba? Yun pong ibig sabihin nun. No? The rugged land shall be made plain. No? Kahit anong bako-bako ang buhay mo, di ba? Tutuwirin ng Diyos ang iyong landas, ang iyong daraanan. No? He will be there for you. No? Aalalayan ka ng Diyos
kung pinahintulutan ka niya sa sitwasyon na yan, tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Diba? Yan ay pinahintulutan ng Diyos na maranasan mo sapagkat ito ang paraan niya para mamulat ka sa katotohanan na mahal ka niya. Dahil sa, kunyari, nagka-cancer ka, ngayon, gumaling ka, diba? Di katulad ng iba, nagka-cancer, parang hindi na nakabangon sa kanilang karamdaman. Ibig sabihin yan, hindi kita pinabayaan, di ba? Andito ako para sa iyo. Ano? Kaya yun po, no? Kaya pasalamatan po natin lagi ang Diyos. Ano man ang nararanasan mo, kapatid, sabi nga, darating ang bukang liwayway, di ba? Liliwanag ang buhay mo. Huwag ka lang bibitiw sa iyong pananampalataya na mahal ka ng Diyos. Brother Rico? Amen. 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 Si Lord lang talaga kasi ang nakakakilala sa atin. Kahit ang sarili natin, hindi natin yan kilala. Maraming bagay na akala natin yung magpapasaya sa atin. Yeah. Pero ang katotohanan, hindi. No? Hindi. No? Pag na-acquire mo na yung bagay na yon, sandali lang. Pero saan natin mas nararamdaman yung tunay na kaligayahan? Pagkaniig natin ng Panginoon. Kasi ako mula nung dumating, napaka-busy yung schedule. Araw-araw may lakad si May. So, siyempre, kailangan ko siya lagi samahan. Ang daming pinupuntahan. Maya-maya nga, alis na naman kami at may pupuntahan kasal. Pero, yung mga pagkakataon na yung tunay na payapa ang puso ko at ang kaligayahan ay ramdam na ramdam ko, yung mga pagkakataon na, lalo nung dumalaw kami sa Adoration Chapel sa Malolos, I find the real joy, yung sa katahimikan, sa kapanatagan, at sa kapayapaan na dulot ng lugar na iyon. At yung kahapon, nung ako habang nagdadas, maaga kami sa mise. In-approach ko muna si Mama Mary doon sa altar, habang wala pa yung pare. Sabi ko nga sa akin panalangin, sabi ko, Mama Mary, panalangin niyo po na maging kahit kaunti man lang ng inyong pagsunod at pagtugon ay matutunan ko. Kasi alam natin na ang tunay na kaligayahan na the only source of happiness is the Lord. No? At pag hindi mo yun natagpuan, magiging malungkot lang ang buhay mo habang buhay. At ang hirap ng maging malungkot kasi mamamatay kang malungkot. Kaya kapatid, dapat matutunan at matagpuan natin na kaligayahan lang ay nasa Panginoon. Huwag nating tingnan ang mga bagay na iyan. Kahit si Solomon, sinabi niya, vanities of all vanities. Ano? Your brother, walang kwenta ang lahat ng iyan. Nakita ni Solomon. Kasi ang kalaban lagi ng atensyon natin sa Diyos, yung mundo Oo. Stop focusing on yourself, di ba? Focus on God, on Him alone, di ba? Kasi lahat ng pag nasa mundo, kukupas lahat yan Kahit yung beauty mo, yung ganda mo, kukupas yan. Darating ang araw, wala nang papansin sa'yo sa Facebook. Di ba? Darating. Pero ang Diyos, magpakailan pa man, lagi kang pansin niya. Amen. Amen. Hindi po namin sinasabing mag-resign kayo at mag-serve na lang ng full-time. Sinasabi po natin ay matagpuan natin ng kaligayahan hindi sa mga bagay na material na ipinagkakalob. Isip lang natin yung puso natin sa Diyos. Doon mo sa Kanya hanapin ang kaligayahan. Hindi sa mga barkada mo, hindi sa anong pa mang bagay. At pag natagpuan nyo po yan, makikita nyo, hindi lang mura ang kaligayahan, libre pala. Yeah. Kasi yung makipagniig ka lang sa Panginoon sa panalangin, at nakita mo, ma-appreciate mo ang buhay at mga biyayang ibinibigay sa iyo ng Panginoon, that is more than enough to be happy. Yeah. Kung may karamdaman ka, look at the bright side of it, na mas natagpuan mo ang panalangin dahil sa iyong karamdaman. Sa kahirapan, mas natagpuan mo ang panalangin. At ang kaligayahan na yan ay ang Panginoon lang ang magpupuno. Kaya kapatid, iwan ko lang po sa inyo ngayong araw na ito, when you cannot stand anymore, just kneel. Yeah. Amen. Amen. Sister Rose.
Amen po, Sister Julie, Brother Rico, Brother Jun, amen po. Sa totoo nga po, sabi nga po, tayo man ay may mga pinagdadaanan. Pero sabi nga po, pagdadaanan lang po talaga natin yan. Pero di ba po, pag tayo may mga pinagdadaanan, para pong katulad ng umaakyat tayo sa hagdanan. Di ba po, ang hagdanan is step by step. Hindi naman po tayo pwedeng makarating na sa taas nang hindi natin yan dadaanan. Hindi naman po tayo, malibang po tayo, may pakpak o si tayo po ay si Wonder Woman or si Superman. Pero yung step by step na yon, agapay po ang Panginoon na kung sa taas, kung titingnan mo, sabi nga po ni Brother Rico, Sister Julie, ng ating servant leader na andun na yung paanyaya ng Panginoon. Nga po, yung mga pagdadaanan tulad ko na may pinagdadaanan po ako. Pero kita ko na po yung pagpapala niya nandoon na. At sabi nga po niya, doon sa kung saan natin siya tininigan, come to me, all of you who are overburdened. Na, andito ako yung kapahinganan mo. So pumunta ka na, andito lang ako. Tuloy lang ang pag-step mo kasi andito ako. Ngayon kung hindi mo yan tinuloy, sabi nga ni Sister Julie, Brother Rico, ng ating servant leader, hindi mo yung mararanasan. Kaya nga, patunay po, kami bilang isang patotoo, ang ating servant leader, Sister Julie, Brother Rico, at iba pa sa inyo, yung mga bago po, kung ano po dinadanas namin ngayon, magpatuloy lang po kayo. Magpatuloy lang po tayo at ipararanas po ito ng Panginoon sa ating lahat. Naalala ko lang po si Brother Ryan. Nung way na nakinig ako sa kanya, yung meron po siyang patient, gusto ko lang po kasi yun ay may sakit na sabi nga, akala wala na, pero sabi nga, hindi ba, dahil may sakit ka lang, parang manlalambot ka na, or parang hindi mo na paglilingkuran ng hindi. Mas dapat mo nga pong ialay sa kanyang iyong buhay kasi alam niya kung bakit nandiriyan ka sa sitwasyon na yan. At sabi nga po, step by step, nandun na po yung kamay niya, nakaabang na sa'yo. Halika na, pagod ka na, andito lang ako. Magpatuloy lang po tayo, maglingkod. Sabi nga po, we will serve the Lord even so many trials come. We will serve you, Lord, even we have so many trials dahil alam namin ang trials na ito ang nagbibigay ng katatagan, katagumpayan sa buhay ng bawat isa. Salamat po sa Sino Ako Family. Patuloy na nagyayakap pa, nagmamahalan upang lahat ay magtagumpay at ang lahat ay maging kalakasan. Salamat po sa bawat inspirasyon sa bawat isa sa atin. Salamat po higit sa ating Panginoon. Salamat po. Mananalangin na po tayo. Ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Panginoon, narito naman po kami para magpasalamat sa iyo sa isang oras na dumaan, Panginoon, na naranasan namin muli ang pagmamahal mo sa magitan ng iyong salita, sa magitan ng bawat isa sa amin, Panginoon, naroroong ka. Kaya Lord, salamat sa pagkakataon na naranasan ka namin, sa pagkakataon na hindi mo kami dinandanan, Panginoon. Hinanap mo kami nung kami napawalay sa iyo. At Lord, salamat sa bawat pamilya namin, sa mga mahal namin sa buhay, ang aming asawa, aming mga anak, ang aming mga magulang. Salamat, Lord. Sa aming mga minamahal na kapatid ng sabay ng Sino Ako, salamat din, Panginoon. Napakaraming salamat sa iyo sa pinaparanas mo sa aming pagmamahal mo sa pagitan ng bawat isa sa amin. Lord, may you continue to bless us. Empower us to love you till the end of time, Panginoon. Ang kinay namin ang matagumpay na buhay, Lord, dahil sa pagmamahal mo sa amin. Sa ngalan po ni Jesus, ang lahat ng aming kailangan. At Lord, yung panalangin din ni Sister Amabel para sa safe travel ng kanyang anak ay hinihiling din po namin. At kaya Lord, ano man ang mga panalangin ng mga kapatid namin na hindi po namin nabasa sa comment boxes ay tinataas din po namin sa iyo. Sa ngalan po ni Jesus, ang lahat ng aming kahilingan. In Jesus' name we pray. Sa iyo, Diyos. Salamat. Okay, sige, pagpapaalamanin ko lang po sila at para mapasalamatan ko na kayo. Sister Julie, go ahead.
Amen. Maraming salamat, Lord. Brother June, Brother Rico, Sister Rosa, sa inyo lahat ng mga nakasama po namin. Pinagpalang umaga po ulit sa inyong lahat. God bless us all po. Bye-bye. Okay. Si Brother Rico din po, ang papaalam. Amen. Para po sa inyong lahat, kapatid, pabaon lang. Baka pinipilit mo solusyonan ng problema mo ng patayo. Baka ang kailangan nito ay panahon. Amen. Salamat po. Thank you, Brother Rico. And of course, si Sister Rose. Amen po. Salamat po, Panginoon, sa bawat isa sa amin, lalo na po sa aming servant leader, kay Sister Julie, kay Brother Rico, sa inyo pong lahat. Salamat po, Panginoon. At binibigyan mo pala kami palagi ng chance. Salamat sa chance na yan upang kami magpatuloy. Salamat po. God bless us all po. Okay. Sabi nga po ni Brother Rico, huwag natin kalimutan, kung di mo kaya ng patayo, sugod ka po. Andyan po ang Panginoon. Salamat po, Brother June. Thank you din, Pagpalain po sis. kayo palagi ng ating Panginoon. Bye-bye po. God bless us all po. God bless, God bless. Okay, nice kong pasalamatan ng mga sumusunod. Sister Tina, Brother Boyet,